tanan mensahe sa mga tanong. Ang nagapatubas si Guyas kag ang nagapamunga, kag nahimo ini. Gani ang duta nagpatubo sa tanan mensahe sa mga tanong. Ang nagapatubas si Guyas kag ang nagapamunga, kag ang Diyos na namian sa iya nakita, ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, apostol sa mga taga-Korinto. Kagang Diyos sarang makahatag sinabaw pa sa inyo mga kinahanglan, agod na hindi kang mawatan, kag mayara inyong hatag kabugana para sa tagsa kamaayong mabuhat. Subong sa ginasiling sa kasulatan, nagahatag siya sa maalwan sa mga imon, ang iya kaalwan na nagpadayon sa walay katugtuban. Kagang Diyos kinagahatag sindihi sa manugsabog, kag pagkaon para kaunon, maghatag man sa inyo sa tanan na bihi na inyong kinahanglanon, kag magpatubo sini. Agod magpatubas ini simbugana, gikan sa inyong alwan. Magapamanggad siya sa inyo sa gihapon, agod magmaalwan kamo sa tanan na iyon, kag magamo ang magpasalamat sa Diyos
pagtulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyalaban sa iyo. Ang pagbantala sa Santos nga Ebanghelyo suno kay Mateo. Maya sa imo, O Ginoo. Sa human nga adlaw nagwa si Jesus sa balay kag nagkadto sa hikat sa linaw. Sa diin nagbunggo siya sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sa malamo nga mga tao, nagsakay siya sa sakayan kag nagpunggo dito. Samtang ang mga tao nagilindog sa higat sa linaw. Adamo ang mga butang nga gitudlo ni Jesus sa ila paagi sa balangiran nga subong silid. May isa ka tao nga naglakad sa pagsabog pagsabog niya sa piti, ang iba nagtupa sa dalan, kag ang mga bisbis naglabo kag nagtupa sini. Ang iba nagtupa sa batuhon ng mga lugar, sa diin hapaw lamang ang lupa. Sa wala lang magdugay nagtubo ang pinhi, tungod kay manabaw lang ang lupa. Sang utong adlaw nalayong ang pagmutubo nga tanong, kay tungod kay hindi madalon ang gamot sini, ang tanong madali nga malaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa lupa nga may mga talumon, nga nagtubo kag naglumos ang tanong. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga lupa kag ang mga tumumong tanong ng buha. Ang iban sini nagpatuwas sa 100 kilo, ang iban sini 60, ang iban sini 30. Kag si Jesus nagsiling, "Kani pamati kamo kung may ilulungkan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa iyo, O Kristo. Ayo po mga kapatid ng Kristo. Ayong aga sa inyo tanan mga kapatid ng kay Kristo. Happy Fiesta sa inyo mga tanan. Karunong tapos na Naman tapos. libre sa fiesta niyo. Hindi siguro yung kandidato ay. Hindi yung kandidato? Sino ang nakatawag yung kandidato? Kaya ko mo. Hindi ang iban. Sinasumbuday na kamo, kaya wala na nagawag yung kandidato, no? Happy Fiesta sa iyo lahat mga kapaturan ko kay Kristo. Thank you, Father. Fiesta San Isidro Kaya Labrador. nagasaulog kita, nagasilibrar kita sa Karunong pagyastahan pagkatapos sa ako. mahal na patron, Senior San Isidro Labrador. Pila na katuig inyong pamilya? Pila na katuig? 80. Sino ang buhi para sa inyong pisali? Taas ang kamot? Wala na. Wala na yung mga katigulangan, nagulanan, nagaliwanan. Sa 80 katuig, umpisahan na itong atong pamalandong at pumiliya para sa pagpamangkot. Sa 80 katuig na ginasaulog nyo ang kapiyastahan ni San Isidro Labrador, ano ang nagbago sa inyo? O ano ang mga virtudes na halin kay San Isidro Labrador ang inyong nasunod at inyong nabago? Kilala nyo man siguro si San Isidro Labrador, di ba? Ano ang ugali ni San Isidro Labrador? Sa kamangungoma. Abisan, kapangamuyo, ano ka? Taga-diin kay San Isidro Labrador? Wala akong kumalo. Absent siguro mga sa binutuan mo. Sinta na akong katuwing, nalipat ko ako sa inyo mga kapon. Taga-diin si San Isidro Labrador? Ang iba na dinali ng ulit sa cellphone kag nag-search sa chat GPT ang kanikin din kasi
taga Madrid, Spain, San Isidro Labrador. Ano yung istorya? Naanahin mo siya na santo? At may assignment lang natin, hindi na kaya. San Isidro Labrador, at kung makita siya na kabubi, alin sa pigado ng pamilya, kaya nagpangasawa man sa pigado man ng asawa. Pero sa iyang pagpadayon ng pagpangaraton sa pagkalingkamot sa kabuhi, ang iya binalimo bago siya magkadto kay magpupuma man si San Isidro Labrador. Bago siya magkadto sa uma, gagadto siya din sa simbahan kanaga pangatuyo. Amuna dira nakilala si San Isidro Labrador. Kasi siya mapagpadayon bisan ano ka pigado, bisan ano ka buday sa iyang kabuhi, bago siya magkubra gagadto siya sa simbahan kanaga pangatuyo. Sabihin mo ang pagkakaliwa. 80 ng kita mo katuig na sa ulo ni Isidro San Isidro Labrador. Sino din sa inyo mabagko magkubra gagadto sa kapilya kaya pangamuyo, bayaw ka mo. Wala ito. Ang naman, di siya bipadir, ang kabilang mauni. Ang lagi sa pagkukuran ko rin kasi pamangkutun kita. Piyara kita. Ang isabi, ang ginaisip natin. Ang pagsaulog natin sa pag-aakag sa atin sa siningang patron sa itong kapilya, inaisip natin nga hasta sa pagsimba lamang, hasta pagpamisa lamang, hasta sa kapilya lang, wala natin nakita na ang patron na yara na sa itong kapilya, ang mantani ang ihemplo sa atin ng padayon ng pagpangakaton, kabay pa sa nawagan natin ng pagpahinga, pasunod natin ang mga maayong kaninimuan, ay bertodes ang aton yung patron na ginapanganguyuan. Kung kita, yung sinta naman ka makatuwi kasi libraw sining kapistahan sa Isidro Labrador, no? Na hindi nyo masunod ang inyong patron nila pangamuyo pagkubra. O sige, bisa hindi na lang kayo magkato sa kapilya. Kung magbutaw mo sa aga, sino ang pangamuyo kasi inyo, magkayaw ka mo. Wala na. Hindi ka, bakit na lang, maisip na lang, no? Nga aman, kaya magbutaw sa aga, hindi sa pangitaon ng ginoo magpangamuyo, ano na ginapangita? Cellphone. Kamusta kasi may message na si Umare, no? Lagi na po siguro itong eleksyon, no? Pag-buktaw sa aga, i-check tayo ng cellphone kasi nag-message na ang leader, ang pro-leader, kasi may pangkamang na, kasi pangkakag na. Check na ang cellphone kasi may nadawak kita. Ako nakabulang ko na kay Kristo. Diras itong padayon ng mga aton sa pagkinabuhi. Sige ka pangamuyo, sige ka mabulig kay San Isidro Labrador. Nabuligan na ako ng pagpamatato. Yung grasa ng pagpangitamat ng kauturan ko ng Kristo, pisang isa ng kabirtud, halin ni San Isidro Labrador, lupot dahil manatong suko. Naaman, ay kadalasan, imbis na pamatian natin ang suko sa Diyos, imbis na sunto natin ang atong santo na pamamuyuan, mas ginasunod natin ang atong personal na interes naman. Nakis, no? Hanggang nyo, nga hindi ka po makapangamuyo, inibuktaw sa aga bago magpura. Busy at pader. Pero kailangan ang mas, kung hindi ka po makapangamuyo, may busy, pero nga ang aga pa lang makakagpapan siya kapabalay, kag mag-umpisa ka marikisanay. Mas dali ang mag-istorya sa ikabuhi sa ibang tao kaysa sa mamamuyo akadto sa Biblia. Tama ginapadir. Pero sige, nakakaamo sila sa mga pagpadayon ng pangawal dito. Napanundugin ko na ikot ito sa ginhambal sa pare kanina, na ikot ito sa ginhambal sa misa kanina. Pero ang pamangkuturan ko lang ng Kristo, magpabili na lang makita sa pagkaikot. Hasta na lang makita nila. Hasta na lang makita mo na hindi ka na maghimo si maayo. Harap lang na balik ito tama ito si Father. Pero pagbuwas sa atong kapilya, balik mo gihapon kita sa atong paginawi. Kaya sa sugo na kapag yun, atong Father, wala kita may pangamuyo mo. Pero pagbuwas sa inyong kapilya, pagkatapos sa pesta, buwas sa aga, hindi ko gihapon kita pangamuyo sa Ginoo. Balik-balik ang atong siklo sa kabuhi. Pero buglay sa atong na magtubo ay magpamati sa Ginoo na nasulo sa atong na magpalangga sa atong siklo kayo. Kaya magpangamuyo sa atong Ginoo. Oo na ito. Oo. Tulong ko ng ibang gabi si Father, dito ko kami Father.
Wala ko rin na ingon, wala ko rin na magal sa inyo para pahulian o ikon kami. Ginahambal ko niya, gusto ko mo ba rin duman? Nga mo yung dapat sunod natin bilang matutuon ng Kristiyano. Bilang matutuon na natuo kay Kristo, manapati kay Kristo, kagagapangamuyo sa akong patron si San Isidro Labrador. Kakabay patani, ang akong mapagpangamuyo, pag-piyesta akong si San Isidro Labrador, hindi mapabilin sa kasaulugan lamang, hindi mapabilin sa pagpamisa lamang. Kakabay nga sa akong pagpangatakon, magkuha maraton ang mga ugali ng virtudes halin sa patron na aton pinakakihan. Si San Isidro Labrador na hambal ang sa ating pagpapalakato, mga mo yung sa Ginoo. Kaya mamati pili sa pulong sa Diyos. Ano ang pulong sa Ginoo? Maghimo si maayo, ligawan ang ni maayo, ireklamo ang mga mali na paginawi, kapagpuhon ang kabuhi. Kurang lang. Kung masunod din pa natin ang pagbago sa kabuhi, kapag himo si maayo. Ako lang ng eleksyon. Sa nag-eleksyon, imbis nga ang magpalakad sa tilog kakalibutan, ako ang pag-intindihanay, pag-ikumaay ng paghandong na mas maayong na leader ang ibukan natin sa Presko. Ang kanin na atong perception sa panahon sa eleksyon. Pero daw, lahi na man na kadalasan na nagawa ang pagsirianay sa isa kag-isa. Ang nag-isa, problema, no? Ang mga politiko, ang mga kandidato, nagkamusahanay, nagamalanganay. Pero ang mga supporters na ginawayay, nagpinusilay. No? Pwede mabato na mapili ang mga kandidato, away na mapili ang kalaban. Pagkunan ko rin Kristo, makita ko na ito yung pahimong malo. Nasa mga pagpangalan ako, mapaguran ka rin makita, malamok kayo ng mga bagay sa mga kinabuhi sa kalimutan. Kaya hindi natin maayo, hindi malami, kagmali na sa mga pagkinabuhi. Mga ang ginahambal sa ito sa ato. Pero bisan sa mga mali natin na ginahimo, bisan sa mga kakulangan natin bilang mga tao, ang Ginoo wala na nauntag na makalanglag sa atin. Wala na tuntag ang Ginoo na magpahinundong sa atin. Ang pinarang sa atin ay Ibanghelyo mo at yanin nyo, ang Ibanghelyo si Kristo na kakambal. Ang may manugsapog na nagasapog sa mga binig, isang liin na lang. Wapo pa man ang duman. Hindi na ginahambal ni Kristo, hindi siguro pinipatutuod na panudlo paano magpananong. Ito ang tutuod ng kapanguma na magsapog ka sa mga binig dito sa mga kapuhon, sa mga dalanon, sa mga puno-puno. Kung magtutuod ng gawin, hindi ka magbutang nila. Pero ang mensahe ni Kristo sa atin sa Ebanghelyo, inahambalan kita na ang Ginoo wala nagapili sa iyang matagal si maayong na balita. Ang Ginoo wala nagapili sa iyang ginumawang na tao. Bisan isip ikaw tao, bisan pareho ka man sa duta ang nabatuhon, pareho ka man sa duta ang damo sa mga tunong-tunong, nagtig ang duta, ginatagan ni Ginoo sa mga palangga kaginig sa Ginoo. Nakabay pa sa iyong mga pagkamatatong, hinay-hinay na mabato nimo ang grasya o kaluwi sa Ginoo. Ang mga mensahe sa ating Ebanghelyo ang kaukuran-kuran kay Kristo. Hindi ang sa ating pagpadayon ng pagkamatatong, wala mo kita ng mga bagay, hindi maayo. Pero bisan pagkasama ka makasasala sa mga mali natong paginawi, ang Ginoo wala nag-auntag na nag-ahambal sa atin, nag-naghatag sa atin sa mga pag-ibig magkakatalang. Kaya kabay pa ang tanin natin uyakan, ang natong termino patihan. Kaya ang Ginoo wala nag-auntag, wala nag-surrender sa atin. Kabay ng tanin kita. Kaya wala kita nag-surrender sa Ginoo, kita ng tanin hindi nag-surrender sa pagkalingkamo, sa pagsunod sa pulong sa krus. Pag-iguma sa pag-isig kapareho, pagpangamuyo sa atong Ginoo, kag pagsunod sa mga virtudes kag ugali sa patron na atong pinasilbra sa mga. Kung kabay paano sa atong pagpangamuyo, sa atong pagdalayan kag mga atong kung santo, dabuglay sa imo magpangamuyo sa kapilya pag magkubra, bisan makukaw na lang sa aga makahus kag magpasalamat sa imo. Ginoo, salamat kay nakabutaw ka. Ginoo, salamat kay may kabuhi. Lapit na mata. Ginoo, salamat kay mga pamilya pa ako na nagpalangga sa ako. E hindi ka lang natawag na nagpuntaw sa iyo. Hindi ka lang natawag na tagaan dyan sa mga kabuntaw sa ila. Unang sa ato na daw ang pagkalikamo, kabay patani, hindi nato malipatan magpasalamat sa iyo.
Di nato malipatan magpangamuyog sa Ginoo, kay ang Ginoo na nagulat pero sa ato na magpalapit sa iyo. Lumakis ka ako. Subok mahalika sa atong kabuhi. Isa marumduman ang natin ang Ginoo kung may problema ka. Tama. Isa marumduman ang natin ang Ginoo kung may ginapangayo kita. Diba? Pansin nyo na. Kung may problema na kita, mahal kita may nagasakit, mahal pagbuot ka sa Ginoo. Uy, galuoy man ang Ginoo, ginapasumanggan mo. For example, nagasakit ka, high blood ka. Pero is kaya lang sa mga high blood na. Kasi ma-offend ka mo, no? Sample na may problema ka sa sakit, o ano nasakit mo. Pagkakamo ka rin, basin pagbuot ka sa Ginoo ako ng sakit mo sinilo, wait lang. Pangalan mo ni Anay. E basin nagsakit ka mo di perte ka kakalahubo. Basin nagsakit ka perte ka kakaunod sa mga karni. Hindi ka na ipasumangin sa Ginoo. Ang mga kung may problema ka, mamalit na basin pagbuot sa Ginoo. Pero kung may malipay yan, kita may madawag kita ng grasya, malipat kita na magpasalamat sa Ginoo. Nakisa, kung may grasya yan, kita na mabato, naman ang ginahimo, magkado sa tingin. Samul, kung may grasya, kailangan mo kota ni makadto sa pindahan, imbis na sa simbahan. Makadto sa simbahan, ito na ay kasi kakailangan na kota. Nakisa makaupuran, nasig sa aton mangayo sa Ginoo. Pero ang pagpasalamat sa Ginoo, dogunday naton Ginoo. Magaling sa Cebuano, kumakansin yung Cebuano kaya ko, nagunday ako ng Ilonggo. Sa Cebuano may tanong tiyo o may saying sa Cebuano. Kung mangayo galing sa Ginoo, gusto pero may nilibo. Pero kung maghatag galing sa Ginoo, ang inahatag, sinsilyo. Amo kaya sinabi sa mga ultra ko kay Kristo, wala ko mahabala na doon yung pagkalat ko. Hindi na sa inyo, no? Pero wala isa. Kung mangayo kita sa Ginoo, sa kung Ginoo, gusto ko mo dapat after sa misa, aradayan mga akong ginapangamuyo. Aradayan akong ginapangayo, alin sa imo. Pero kung Ginoo ganit, sige, ihatag yung mga ugaling ng servisyo, diha sa kapilya, nahimo ka nga leader, ang pagkalit, ay hindi anay, Ginoo, kaya hindi ko kabalo sila. Kasi sa inyo, may bago lang ang mga pag-apisyalo sa GDP, wala pa. Kaya kaya ako, sa nag-ambal, pagkakulang lang ng isay. O, subong Sunday, mag-announce. Next Sunday, simba ka mo, next Sunday, mag-election kita sa next sets of officers. And simba, wala. Wala. Ay! Ako na, isama ko, kurang ko lang kay Kristo. Bisa na paghatag sa itong gawin mo, pahuyag kita sa hindi kita kapalo. Mayo kita paghatag sa itong gawin mo sa pagservisyo dala sa simbahan, dobuhay sa atong Ginoo. Tama. Maraming na ang nagkaroon sa gobyerno. Sa gobyerno, pag maghambal ng eleksyon na damo kinalagan, isa magkurupot ba? Isa ga-awayay pa, kaya mo sa posisyon. Kaya may kwarta man na makakon. Pero sa GDP, ganit ang wala ng magiging GDP president, hindi pagmatunon naman, wala ang kwarta. Subo kung ngayon mo kukulat ng Kristo, pero makamuna ang realidad sa panahon subo. Mas dali sa atong mangayo sa Ginoo kaysa magpasalamat at maghalad sa pagkawali ng terasa. Ang kabay sa pinapagpalayan ng pagkamalakaton sa pagpangamoy yung natang terni kay Senyor sa nagsiguro ka doon. Kabay makakayo kita sa iyo. Nadumdungan ang terni sa tawagong ng pagpalinga. Magpasalamat kita terni sa Ginoo. Maghatag kita terni sa Ginoo sa atong pagkawali mo. Hindi lamang magpangayo, hindi magpasalamat at maghatag sa atong mga terasa sa ating Ginoo. Kaya ang Ginoo para sa Ebanghelyo, wala nang naunta kung magsangkot sa binhi sa maayong balita at pagpalanggan para sa atin. Wala nang surrender sa ang Ginoo sa atin sa pagpalanggan. Kapay ng tali kita, hindi man magpunta sa pagpalanggan at pagservisyo sa Ginoo sa ating kauling mo na kapalanggan. Kaligo magtito ang kanan. Ang salakatahan. Ipangamuyo natin ang credo, nalito natin ang credo sa mga apostoles. Kita tanan, nagabuwa ko sa Diyos, kamay magkagawa sa tanan,